ng mga lokal na opisina ng COMELEC ang pagbibilang ng pirma para isulong ang charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Paalala naman ng isang dating Chief Justice, hindi pwedeng gamitin ang People's Initiative kung malalaki ang rebisyon sa saligang batas. Eto. Ano pa nga ba? Di malapit na itong lumusot. Actually, para sa akin, lusot na ito eh. Itong People's Initiative, bibilangin na. Bibilangin na yung pirma sa COMELEC. Isipin mo yan. Nasa COMELEC na. Ibig sabihin, maraming gumalaw na mga distrito. Habang natutulog ka, habang natutulog tayo, while we were sleeping. Parang yung movie, di ba? While you were sleeping. Habang tayo nagbabakasyon, nakapasko, nasa ibang bansa yung iba, nasa probinsya yung iba, o yung iba kasama ang pamilya, kasama ang mahal sa buhay. Nagpapasko, nagbabagong taon. Umiikot ang People's Initiative. At ang narinig natin, mangilan-gilan lang. Ito pala, halos buong Pilipinas, nagpa-People's Initiative, may pirmahan na. Ito nandyan na sa COMELEC. Ano pa? Ibig sabihin, gumalaw sila. Kita mo, yan ba naman ay People's Initiative? Maniniwala kayo, sa isang banda, ito ay People's Initiative? May kumukumpas eh. Paano nyo hindi maiisip na may kumukumpas? Ngayon ay nasa COMELEC na. Siyempre, halimbawa, merong gustong magtsatsa. Siyempre, isang lugar may magpapapirma. Tapos yung iba naman, siguro mga makailang araw, buwan, meron ding isang lugar. Ay, oo, tama, pirma rin tayo, pamirma din tayo. Ibig sabihin, kalat-kalat. Ito parang nangyari nung Christmas season. Ngayon nasa COMELEC na. Paano naging People's Initiative yan? Ibig sabihin, may kumumpas niyan. At yung kumumpas niyan, may finance. Hindi po madaling pakilusin yan. Nang walang pera. Mag-isip po tayo dito. Hindi basta-basta yan na, kumbaga sa banda, alam niyo yung orkestra, ang dami, paano magsasabay-sabay yun? May gumaganon doon. Diba nakikita nyo may gumaganyan-ganyan? Ang dami ng distrito, sabay-sabay, pasok. Ano yun? Nagkataon? Ano yun? Natsambahan? Ano yun? Walang involved na pera? Di nga. Ako'y nagtatanong lang. Kasi ang ganitong malakihang proyekto ng kumpas ay may pera yan. Sa aking opinion. Pero kung sasabihin nyo wala, ang isasagot ko sa inyo, di nga. Nagtatanong lang, totoo? Walang involved na pera? Nagkasabay-sabay lang? Bulain nyo, lelang nyo. Sa mga larawang ibinahagi ng Commission on Elections, makikitang natanggap na ng ilang mga local COMELEC offices ang mga signature form para sa isinusulog na pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, galing sa 400 munisipalidad at syudad ang mga signature form at patuloy daw itong nadaragdagan. Kasama dito ang District 3 sa siyudad ng Maynila. Gayon din ang District 3 ng Quezon City. Grabe. At ang mga COMELEC Ang bilis kilos nyo talaga. Ang bilis kilos. office sa Pangasinan. Sinimulan na rin ang pagbibilang para makita kung nakamit ang kinakailangang bilang ng mga pirma na 3% ng rehistradong botante sa isang distrito. Ito yung sinasabi kanina. Ito yung sinabi ni Senator Amy, parang binabastos nyo ang presidente. Sinabi na nga na divisive yung PI na yan. Tuloy-tuloy nyo pa rin ginagawa. Asal presidente na kayo. Itigil nyo muna yan. Sabi nga ni Senator Amy, pag sinabi ng presidente pinag-aaralan, it means itigil nyo. Hindi nyo tinitigil. Ano ba ito mga to? Astang presidente na? Ano ba nangyari sa Pilipinas? Parang wala na tayong Parang wala na tayong sinusunod.
Ang galawan sa kamera, ibang klase. Meron silang kakaibang galawan. Walang pinapakinggan. Sabi ni Garcia, kapag nakamit ang tamang bilang ng pirma, magpapalabas ng certification ang lokal na opisina ng COMELEC na gagamitin naman ng mga nagsusulong ng People's Initiative sa paghahain ng petisyon sa COMELEC main office sa Maynila. Kailangan nilang makakalap ng di bababa sa 12% ng registered voters mula sa buong bansa. Mag-i-issue po ang NBank ng isang resolusyon. Yan o, binibilang na, kinukumpleto na yan, magdadatingan na yan. Yung iba, nakarating na. O, sunod-sunod na yan. O, ang kailangan lang 12%. Madali yan. Ha? Ang galing. Ano eh? Ano pa? Finding sufficiency in form of substance and ordering the election officers na may hawak ng mga signature pages at sa kanila to verify now the signatures. Titingnan po niya isa bawat page sa form, alamin na sa iba registered voter ng registered voter. Isa sa alang-alang din daw ng COMELEC ang mga naglabasang report gaya ng bilihan ng pirma o kaya ay mga taong pumirma pero hindi alam kung para saan mabawi ang inyong pirma. Wala akong makakapagbawal din isang tao na magsasabi na hindi ko naman naintindihan yung pinirmahan ko so pinabawi ko yung pirmang yan. So yung local COMELEC namin will take yan. Ito nawagan. Okay? Kung kayo ay nakapirma at hindi nyo alam yung inyong pirma, dyan mismo sa syudad ninyo, i-meeting nyo yung mga taong nakapirma at ipapalabas natin dito. Halimbawa lang, dyan sa Baguio. Kunwari lang to, hindi natin alam kung meron nga dyan sa Baguio. Kunwari, dyan sa Antipolo na lang. Kasi may pirmahan na doon dyan sa distrito ni Jacob. Sabi, okay. Halimbawa, sa Antipolo, may pirmahang naganap, hindi nyo alam. Yung mga pumirma, mag-ano kayo, usap-usap kayo dyan sa barangay. Tapos, sasabihin nyo, i-request nyo na binabawi namin yung pirma namin kasi hindi namin alam yung nangyayari. Hindi namin alam yung pinirmahan namin. Akala namin ayuda o may nagbigay ng 100. Ilagay nyo. Tapos, ilapit natin. Send nyo sa akin. Email nyo yung aking editor. Lalabas natin dito. Maganda, may ebidensya po tayo. Naka-video, di ba? So, kami yung pumirma. Binabawi namin. Sa mga nakapirma rito, or meron kayong kakilalang nakapirma, ipakita nyo tong video na to, sabihin niyo pwedeng bawiin yung pirma. Magtulungan po tayo. Pong ordinaryong buhay, hindi ka rin basta pumipirma ng kahit na nang hindi mo naman naiintindihan yung pinipirmahan mo. Sa mga nagtutulak ng People's Initiative, may paalala si retired Chief Justice Artemio Panganiban. Batay sa isang desisyon ng Korte Suprema, minor revisions lang at hindi major revisions ang maaaring ipanukalang amyendahan sa pamamagitan ng People's Initiative. Yan, eto. May jurisprudence di umano. Na hindi pwedeng major revision kung galing ang tsa-tsa through People's Initiative. Yun ang tanong. Paano natin lilinyahan ano ba yung major, ano ba yung minor? Pag yan, hinawakan ng kamera, wala na tayong magagawa dyan. Sila ka-Eric nga, kinulong. Eto nga si PRRD, idinimanda. Ngayon, dismiss yung kaso. Pero, yung suspension ng gikan sa masa, andyan pa rin. Ano ibig ko pong sabihin? Mahirap pong basta-basta pagkatiwalaan yung kamera na, eto lang ang babaguhin. Ito, minor revision lang. Diba? Ang hirap pag nasingitan, yun ang nakakatakot. Hindi po tayo nagbibintang sa kamera na ito ay masisingitan. Pero ang tanong, posible ba? Very possible. Dahil sila ang makikinabang dyan Sabi nga ni Senator Amy, sila makikinabang. Yan ay hindi kaya maging presidente kaya gusto maging prime minister. May kinalaman dyan. Ang direct niyan na makikinabang si Tamba. Second yung mga congressman. May etchepwera nga ang Senado So,
napaka posible na hindi lang minor revision ang mangyayari diyan. Hindi lang natin malalaman. Malalaman pa ba natin? Yung 450 unprogrammed funds lusot na. That decision stands until now. That has not been reversed. Ibig sabihin daw ng minor, madaling maintindihan ng tao ang issue, hindi tulad ng mga economic revisions at pagpapalit ng sistema ng gobyerno. Hindi raw kasi tulad ng Constitutional Convention o CONCON o Constituent Assembly o CONAS. Sa People's Initiative, walang pagkakataon para maipaliwanag ng husto ang issue. Ito raw ang desisyon. Ito, maliwanag. Hindi pwedeng palitan yung form ng government natin. Ibig sabihin, according dun sa jurisprudence, hindi pwedeng from presidential maging parliamentary. Yan po yung ideal. Yan po yung nasa batas. Yan yung naayon sa jurisprudence. Ang tanong, masusunod ba? Di ba? Yun ang hindi natin alam. Medyo delikado. Ang sa atin, bakit pa tayo pupunta dyan? Yung ayuda nga para sa pirma, nangyari. Mas maganda, wag na lang muna sana. Hanggat sila ang nandiyan dyan. Tingnan nyo isang nakakaduda. Sinabihan na alisin sa kamera, pero itong kamera ay tuloy pa rin ang pagpapapirma. Sinabihan na ng presidente na sa Senado po ito. Nasunod ba? Hindi rin. At kahit masunod, sila rin yun eh. Kamara, Senado, wala din. Ang importante dito kayo. Kayong taong bayan. Dapat kung may papalitan, kasama kayo sa debate, kasama kayo sa diskusyon, kasama kayo lahat. Sa tingin ninyo, sa mga politiko natin ngayon, hindi kayo maiit sa pera? Ewan ko na lang. Ako, hindi maganda opinion ko about it. Ng Korte Suprema noong 2006 sa kasong Lambino versus Comelec nang isulong ang People's Initiative para gawing parliamentary ang gobyerno. Kailangan yung maintindihan ng mga tao ang ating panukala. Kung hindi maintindihan ng mga tao, mahirap silang bumoto. They cannot vote intelligent. Sorry po, pasensya na po. Alam ko yung intention ni Sir, no? Maganda yung intention ni Sir. Kaya lang, tama po yung intention, no? Kaya lang, ayaw na namin pumunta dyan kasi nga, yung maiintindihan ng tao. Kaya nga tayo nagkabudel-budel, hindi naiintindihan ng tao pati pagboto, eh. Yun ang problema nating malaki dyan. Pagka umikot, ang impluensya, binabahay-bahay yan, at umulan ng ayuda dyan, good luck sa atin. Hindi siya makakaboto na ito pala'y makaka-epekto sa kanilang pamumuhay. Dahil People's Initiative, sabi ni Panganiban, dapat taong bayan ang nasa likod nito, hindi mga politiko o taong gobyerno. Para hindi pagdudahan ng Doon pa lang duda na ako eh. Kung People's Initiative, dapat ang nagsimula people. People's Initiative nga eh. Politiko nagsimula niyan, hindi naman mamamayan. Sa kanila galing yan eh. Kaya hindi totoong People's Initiative. motibo, sabi ni dating Senador Richard Gordon na miyembro ng 1971 Constitutional Convention, dapat magsabi ng totoo ang mga nasa likod nito. They have to be forthright. Kasi pag binago mo ang konstitusyon at lumabas yan na merong hidden agenda, talagang hindi makakalusot sa tao yan. Para sa Merong hidden agenda. Maliwanag na maliwanag. May agenda eh. May agenda dyan. Isipin mo. Ang bilis eh. Ako, pag ang isang bagay, biglang bilis. Minamadali. Minamadali dahil gusto agad maisakatuparan. May agenda dyan. Wag na tayong magmaang-maangan. Ay, sinasabi din yan nila Senator Amy. Hindi nga sumusunod, isipin mo. Tapos, napakatahimik ni Tamba. Hindi niya sagutin yung paratang ng pinsan niya. Di ba? Doon na lang, kaduda-duda na.
Tapos ngayon, tingnan nyo, ang usapin ngayon, binibilang na sa COMELEC. Ganun po sila kabilis. Bilis kilo sa mga